sa church no, may buntag sa tanan. O padayon ta sa ato ang pagtuon at sa nasa social media din no. Salamat po sa mga nagpapatuloy na nag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. At magandang umaga po sa lahat. At happy Sunday po sa lahat no. Sa nandito sa church at lalong-lalo sa mga nasa social media no. Good morning, good afternoon at good evening kapatid. Kung ano mang oras mo ito napapanood sa iyong social media no. Magandang happy Sunday po sa inyong lahat no. Ito ay last na ng ating pag-aaral ngayon. Is all about the judgment seat of Christ. Kung ano ba talaga ang judgment seat of Christ. Kasi maraming mga religion na mostly born again Christian today no. Sila ay nalilito kung ano ba ang ibig sabihin ng judgment seat of Christ. Kasi mayroong mga nanlilito no, maraming mga perverted ang kanilang gospel no. Kasi kapag namatay ka daw, husgahan ka ng Diyos base sa iyong mabuting gawa at sa iyong mga masasamang gawa no. Kapag hindi ka pumasa, ikaw daw ay mapupunta sa impyerno no. Mali po yun, mali pong katuroan yun, no? Inuulit ko, yun po ay maling katuroan, no? Maliwanag po sa sinasabi ng chapter 1, Corinto, chapter 3, verse 3, chapter 3, verse 14 to 15, NIV, no? Babasahin ko. At kung meron kayong Biblia, no, basahin nyo rin, no? Wag lang po tayo umasa sa ating mga pastor. Wag lang po tayo umasa sa ating mga Bible teacher, no? Tayo mismo, basahin natin ang ating Biblia, no? Mostly kasi sa mga Pilipino, sa mga Kristiyano, hindi nagbabasa talaga ng Biblia, no? Ang sagot po sa ating mga tanong ay nasa Biblia lang, no? If what he has built survives, he will receive his rewards. It is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved. O, kahit pa masunog ang kanyang gawa, siya pa rin ay ligtas, no? Patuloy tayo. But only as one escaping through the flames. Isa lang ang papasa sa warding ceremony. Yung gumamit ng mga worldly materials. Yung gumamit ng mga non-combustible, yung gold, silver, and costly stone. Yun lang ang papasa. While yung mga naglilingkod na gamit ay worthless material like combustible, ito yung mga nasusunog. Wood, hay, and straw, no? At ilang babawal lang natin, no? Ang ibig sabihin ng talatang ito, dalawang papasok sa langit na believers, no? Ang isang believers ay walang reward, ang isa meron, no? Kasi mayroong talagang mga Kristiyano na naglilingkod ay para lang sa kanilang kapakanan, no? Kung gusto lang nila magsimba, kung gusto lang nila magbigay, no? Sila ay yung mga napipilitan, no? Pero yung mga nakatanggap ng mga reward, no? Yun ang may totoong puso talaga, no? Yung mga genuine talaga, yung ang Diyos talaga ang kanilang pinaglilingkuran, no? Kahit umulan man, anong panahon, andyan sila sa church, no? Kahit hindi mo sila inuutusan, no? Sila ay kusang nagdi-disciple, kusang nagmi-mentor, yung mga ganong tao, no? Kasi ang kanilang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanilang pagmamahal. Kapag ang pagmamahal mo sa Diyos, yun ang ginawa mong pundasyon para ikaw maglingkod. Yun po ay may karampatang reward. Ayun po yan sa pangako ng Diyos, no? Maliwanag po sa verse na ito. Even mali ang iyong paglilingkod kung hindi man ikaw ay naturuan, no? Kung ikaw ay masusunog man yan ang iyong gawa, no? Ikaw ay ligtas pa rin, no? Ikaw ay ligtas pa rin. Bakit? Kasi ang kaligtasan ay regalo. Regalo po ang kaligtasan. Wala po bang bawian. Pag naibigay na sa iyo ng Diyos, wala na pong bawian yan, no? Wala na pong bawian. Religion lang po ang may sabi na mawawala ang kaligtasan at walang kaligtasan. Delikado po yun. Kung andyan ka pa sa ganyang mga religion, no? Nako kapatid, pack your bags and go, no? Maghanap ka ng church, no? Na nagtuturo ng pundasyon talaga, no? Full grace ang salvation, no? Marami dyan, no? Sayang ang iyong panahon. Sayang ang iyong tithes and offering, no? Kung wala namang kaligtasan dyan, no? Mabuti pang umalis ka na dyan, no? Sayang talaga kapatid.
basis of rewards, no? First, number one, the motives of your heart. Mayroong tatlong bagay, no? Tatlong bagay. Una, do it because you love God, no? Natapos na natin ito. Pangalawa, do it because you want to honor God, no? Naglilingkod tayo sa Diyos dahil inuhonor natin siya. Dahil ang ating pagpapagal at ang papuri ay sa Kanya lahat, no? Babasahin natin 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God, no? Kahit ano man ang ginagawa mo, kung ikaw ay kumakain, kung ikaw ay umiinom, kung whatever man ano ang iyong ginagawa, no? Sa lahat ng oras, ikaw ay magpapasalamat sa Diyos, no? Ino-honor mo siya, tinataas mo siya, no? Tinataas mo. Kasi ang ang biyaya ng Diyos, yun ang nag-uudyok sa atin. Kaya natin ino-honor ang Diyos, no? Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos, yun ay response, no? Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, kaya tayo nag-honor sa Diyos, no? Ephesians chapter 3 verse 21 in NIV. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. No? Ano daw ang sinasabi ng talatang ito? To Him be the glory in the church. No? Kapag ang church nyo, walang ibang tinataas ay ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Tama ang church na pinapasukan mo ngayon, kapatid. Tama ang church na kayong kinabibilangan. Pero kapag ang church ang itinataas, yung religion, ay yung mga pastor, yung mga idol nating mga pastor, delikado po yan. Bakit? Hindi po naglo-glorify ang Panginoon. Ang naglo-glorify po ang mga tao, ang religion. Dapat po nating isa-isip, no? Dapat nating ilagay sa ating mindset na dapat ang ating itaas sa ating simbahan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang tinapos na gawa sa krus. Yun ang gusto ng Diyos, no? Ang Diyos dapat ang ating ina-idol, no? Wala tayong ina-idol na religion. Wala tayong ina-idol na mga pastor, no? Marami kasi mostly sa mga born-again Christian sa lahat ng tao, maraming ina-idol, no? Katulad ni Eli Soriano, ina-idol ng maraming tao yan, no? Katulad ni Manalo, ina-idol ng maraming tao. Katulad ni Smith, no? Katulad ni Boy Saking, katulad ni Ed Lapis, no? Like for example, sa Paul Grace din, no? Pastor Edwin Domingo, no? Marami rin nag-idol, no? Even do kay Bishop Amy Domingo, maraming nag-idol, no? Wala po tayong dapat ina-idol, kapatid, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Bakit? Balik ta rin man natin ang Biblia. Walang ibang mensahe mapa-Old Testament at mapa-New Testament. Ang mensahe ay nakasintro kay Panginoong Jesucristo at sa Kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. No, that is why wala talaga tayong ina-idol kundi ang Diyos lang, no? Kasi ang mga pastor na yan, lahat ng mga pastor na yan, lahat kapwa natin sila kamanggagawa, no? Kapwa natin sila kamanggagawa. Dahil pagdating sa reward, walang padrino dito, walang padrino. Walang porki pastor ka, porki bishop ka, porki ministro ka, porki pari ka. Members ka man, ordinaryong tao ka, parehas ang reward, no? Parehas ang rewarding, walang bias. Parehas ang awarding. Kung ano ang reward ng pastor, kung ano ang reward ng bishop, kung ano ang reward ng pare, kung ano man ang reward ng mga ministro, same pa rin sa mga members. Wala pong bias ang reward dito. No, inulit ko, wala ang padrino. Parehas, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ng pitfall ka naglilingkod ngayon, no? Even though ano man ang ginagawa mo, no? Kung ikaw ay matapat na naglilingkod sa Diyos, parehas lang ang award mo na matatanggap. Yun po ang katotohanan, parehas lang ang award. Wala pong labis, walang kulang. Lahat pong naglilingkod sa Diyos na kasama sa the body of Christ, no? Parehas lang ang reward. Wala pong lamangan, parehas lang. Ito ay tinatawag na Soli Deo Gloria, by His grace of His glory, no? Wala dapat tayong itinataas ng mga tao, kundi ang Panginoon lang. Dahil kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, no, kung hindi siya nagsakripisyo noong 2,000 years ago, wala nang mundo ngayon, wala na tayo ngayon. No, kung susumahin, no, lahat-lahat, no, hindi tayo makakabayad sa ginawa ni Kristo Jesus, no. Kulang pa ang ating mga pinaglilingkod. Kulang pa yan, no, kulang pa yan. Kung sa Bisaya pa,
tagod-taguron ka man og pino, dili ka kabayad sa gibuhat ni Kristo Hesus sa Kalbaryo sa krus. Dili ta kabayad no. Pagbalik ni Hesus Kristo sa atong amahan nga naputol ang atong relasyon gumikan kay Adan no. Dahil kay Adan naputol ang ating relasyon. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo, na ibalik ang ating naputol na relasyon sa Ama. No. Wala tayong ibang itaas kundi ang Panginoong Hesus Kristo at ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus, no. Ulitin ko lang. Basis of the rewards. Number 1, the motives of your heart. No, kung ano ang motibo ng iyong puso. Ito kasi ay hindi nakikita ng Charles Board. Hindi ito nakikita ng bishop. Hindi ito nakikita ng pare. Hindi ito nakikita ng ministro. Hindi ito nakikita ng mga pastor. Hindi ito nakikita ng mga evangelist, mga Bible teacher. Walang ibang nakakita nito kundi ang Diyos lang. Bakit ang Diyos lang? Kasi ang Diyos, omniscient siya. No, bilang niya ang buhok mo. Bilang niya ang mga pisa mo sa iyong katawan. Alam niya ang mga bad side mo. Alam niya ang good side mo. Alam niya lahat kung ano ang sikreto mo. Alam niya lahat. Wala po tayong maitatago sa Diyos. No, wala po tayong maitatago. May tatlong bagay. No, first, natapos na ito. Do it because you love God. Kaya ka nagdilingkod sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Unang nagmahal sa atin ang Diyos. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay response. Maliwanag po yan. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay response. Number 2, do it because you want to honor God. Nandito tayo sa church hindi dahil sa ating mga idol na pastor. Hindi sa ating idol na mga religion. Kundi dahil sa Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naglilingkod. Number 3, do it because you want to help the church. No? Ito ang pangatlong basyan ng standard ng Panginoon. Base sa reward. No? Kailangan nating maglingkod dahil gusto nating tulungan ang misyon ng church natin. No? Gusto nating tulungan. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. No? TLB. The Holy Spirit display God's power through each of us as a means of helping the entire church. No? Parang hindi maliwanag, no? Basahin ko sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 3, verse 7. Verse 12. Chapter 12. Wala, sorry. Ito na. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag ng suma sa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Okay, no? Lahat ng mga member, lahat, pastor ka man, ministro ka man, o ano man ang tawag sa iyo sa Bible teacher o sa local church, no? Lahat po tayo ay may gift, no? Ito po yung gift mo, kung ano ang gift mo. Kung may gift ka sa preaching, may gift ka sa teaching, o kung ikaw ay may gift sa tagapakinig, o may gift ka sa bigay, no? Yun lang ang i-explore mo, no? Yun lang ang i-explore mo, no? Kasi ang iba kasi, kahit hindi walang gift sa pagpapastor, no? Na lang ba, nasulsulan ng ministry, no? Sulsul ministry, no? Wag mo nang kunin yun. Kasi kung like for example, kung members ka lang, yun lang ang kaya mo, yun lang ang gift na na-discover mo. Yun ka. No, kung ikaw ay pastor man, kung hindi mo kaya maging Bible teacher, no, maging preacher ka lang. No, hindi ka maging Bible teacher. Kung kaya mo naman maging pastor at the same time, kaya mo rin maging Bible teacher. Kung yun naman ay na-discover mo na yun talaga ang gift mo. Kasi ang gift, binigay ng Diyos, mayroong 2 or mayroong 3 or mayroong higit pa. O lahat talaga ng believers, mayroong talagang gift yan, isa. No, mayroong talaga yung gift. Hindi yan mawawala. Dahil yan ay kasangkapan natin na binigay ng Diyos para tayo ay makatulong sa ating church, no? Sa lahat ng mga tao dyan, no? Lahat po tayo, mayroong binigyan tayo ng kaloob ng Diyos, no? Kailangan po natin yang i-explore, no? Hindi mo yan ma-explore kapag hindi ka tumutulong sa inyong church, no? Ma-explore mo yan. Katulad ko, no? Noon, hindi ko sinasabi ko talaga na hindi ko kayang mag-Bible teacher kasi wala akong alam talaga. Wala akong alam, no? No? I become a Bible teacher 2010, no? Yun, shotgun, no? Shotgun ang tawag, no? Dalian lang, no? While I'm mentoring na sa Pentecostal, no? Undas pa talaga, no?
panandalian lang. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Wala naman akong experience na maging Bible teacher, no. Pero sa biyaya ng Diyos na meron talaga akong gift, no. Kung hindi pa man tayo isinilang, no, kasama na 'yun. No, kasama na 'yun. When you receive Jesus Christ, no. Kapag na-receive mo si Kristo, ando na 'yung lahat. Idiniposit na 'yung lahat ng Panginoong Jesucristo sa iyo, no. When you, yung na-born again ka, andun na lahat yun, na-deposito lahat yun. Kaya kapatid, kung ano lang ang gift na binigay ng Diyos sa iyo, nakaloob, yun lang ang explore mo. No? Kung sa Bisaya pa, dili ta mag-akug-akug ba? Dili ta magdinalok, no? Give chance to others, no? Meron kasing mga pastor, no? Hindi ko nila lahat, pero meron talaga mga pastor, no? Ayaw nila ipatayo yung kanilang mga members sa pulpito, no? Mayroon talagang mga pastor na swapang, no? Like for example, no, last na church na dinaluhan ko, no, sila lang, no, ang kanilang mga member, no, ilang taon na sa church, hindi pa makapunta sa pulpito kasi yung pastor, siya ang preacher, siya pa ang Bible teacher, siya pa ang gitarista, siya ang kumakanta, no. That is why kung magkasakit yung pastor, wala nang mga leaders, wala na. Kasi yung pastor, napakaswapang. No. Dapat tayo talaga, sa part ni Kristo, sa isang katawan, hindi lahat ulo, hindi lahat mata, hindi lahat ilong, hindi lahat bunga, hindi lahat kamay, hindi lahat paa. Lahat tayo mayroong kaloob. Dapat natin yan ipagsama-sama. No. Yan ang purpose ng Panginoon. Bakit tayo binigyan ng kaloob? Yun po ay para makatulong tayo sa church. No. Kailangan natin i-explore yan. Patuloy po tayo, no. Basis of rewards, number 2, the faithfulness of your work. Kung gaano ka ba ka-faithful sa iyong gawa, no? Even kahit anong panahon, no? Kahit umulan man yan, kahit mainit man ang panahon, while nung COVID man, o kung ikaw ay nandyan pa rin sa church, no? Kung gaano ka ka-faithful. Kung wala ka mang makukuha sa church na yan, kung hindi ka man makakautang, dahil ang pinupunta mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kung gaano ka ka-faithful, no? Patuloy po tayo. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, New King James Version. Moreover, it is stewards that one be found faithful. Mayroon pong story nito. Dalawang servant, no? Ito ay sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Mayroong dalawang servant na matapat talaga sa kanya. Binigyan niya ng 5 talents at 2 talents, no? Ito ay tinatawag na the parable of the talents. I know, ito ay na-encounter nyo na ito sa inyong mga pastor, sa inyong mga Bible teacher, o sa mga evangelist na nakikinig, o sa social media man, ito ay napakinggan na ninyo, no? Kung refresh lang, no? Matthew chapter 25, verse 19 in IB, basahin natin. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Matthew chapter 25 verse 20 in IB. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted with me 5 talents. See, I have gained 5 more. No, anong nangyari sa unang servant? Binigyan siya ng kanyang Panginoon ng 5 talents. At ito ay nag-increase ng 5, no? Ibig sabihin, mayroong growth, no? Mayroong fruitfulness. No? Fruitfulness ang nakalagay dito, fruitfulness. Number 2, patuloy po tayo, 21 in IB. His master replied, well done, good and faithful servant. No? Siya ay kinomendisyon, in-appreciate siya ng kanyang amo, no? Ng Panginoon. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness, no? Dahil ikaw ay faithful, no? I-in-charge ka sa maraming bagay-bagay, no? Patuloy po tayo, chapter 22 in IB. The man with the 2 talents also came master, he said, you entrusted with me 2 talents. See, I have gained 2 more. No, ang binigyan ng 2 talents, nagbunga naman ng 2, no? Ibig sabihin, mayroong fruitfulness, no? Patuloy po tayo, 23. His master replied, well done, good, a faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master and happiness. Meron ba nitong paligsahan? Meron bang kumpita? Meron bang numbers? No, wala naman.
Yung binigyan ng 5 talents, naging siya ng 5. At yung binigyan ng 2 talents, naging siya ng 2. No? Ibig sabihin lang, kung ating ito ililiteral, no, kung ano ang kaloob na ibinigay sa iyo, yun din ang papuri na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mayroon bang lamangan? Wala. No. Ibig sabihin, sa Bema Judgment, ang reward ng pastor at ang award ng bishop at ang award ng mga pare o ministro o ano man yan, Bible teacher, evangelist at ng members, parehas lang ang awarding. Parehas lang ang award. No. Wala pong lamangan yan. Lahat po tayo ay fruitfulness. Iba kasi yung mga iba kasi yung religion, ang turo ng religion kasi, kailangan mo magbunga, kailangan mo mayroon kang 12, kailangan mo ng Great Commission, kailangan mo talaga ng grind, kailangan mo mag-prayer and fasting, kailangan mo mag-akay ka talaga ng grabe, they are crazy about numbers. Pero kung makikita natin sa parable, hindi naman, binigyan sila ng 5 tag 5. Meron namang 2, mayroong 5. No, ibig sabihin, hindi tayo parehas ng kaloob. Hindi tayo parehas ng kaloob. Kung ano lang ang kaloob na mayroon sa iyo, yun lang ang iyong i-explore, no? Yun lang ang i-explore mo, no? Huwag po tayo maniwala sa kanilang sinasabi, no? Because they are gaining about sariling pang-interest lang, no? Sa kanilang sariling pang-interest, no? Pero kung tayo ay babasa ng Biblia, hindi po basihan yun kung gaano karami ang iyong talent, no? Kung ano lang ang talent mo, kung ano lang ang kaya mong maibigay, yun lang ang i-explore mo. Dahil ang reward ay wala pong lamangan. Wala pong mas malaki sa kanya, walang maliit. Parehas po, mayroong reward yan pagdating ng Bema Judgment. No, number 2, tatlong bagay, no? First, be faithful in the most of difficult situation. Kahit mahirap ang situation, kahit nai-stress ka na, kahit maraming problema na dumating, no, be faithful pa rin, no? Be faithful pa rin. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ito ay ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, no? Sa church ng Macedonia. Ito ang istorya ng Macedonia, no? Patuloy po tayo, verse 2. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Nakita nyo? Kahit sila ay hindi ibig sabihin na magsubok ito, matinding pagsubok, no? Great problems ito ang dumapo sa kanila. Pero sila ay matapat pa rin nagbibigay, no, sa gawain ng Panginoon, no. Iba kasi, no. Iba kasi yung mga Kristiyano, ayaw magbigay sa kanilang ikapo. Sinasabi pa nila, mahal kita Lord, mahal kita Lord. Sabi ng Lord, hindi ako maniwala, ikapo lang, hindi mo maibigay. No. Yun, no. Kahit naghihikaos ang Macedonian Church, no, sila pa rin ay matapat na nagbibigay sa kanilang ikapo, no. Dahil yun ay sa gawain, dahil yun sa pagmamahal nila sa Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, no. Hindi sila napipilitan. Ang sikreto kasi nito sa pagbibigay, hindi ka napipilitan, no. Ang problema kasi ng mga maraming Kristiyano dito, ang kanilang puso. Kapag mahal mo ang iyong pera, no, hindi pera ang problema sa iyo. Ang puso mo ang problema mo. Kapag hindi mo mahal ang pera mo, mahal mo ang Diyos, hindi problema ang pera, kundi ang problema yung puso mo. No, ito ang sikreto, 2 Corinthians chapter 8 verse 3. Sila'y kusang loob na nagbibigay. Ano daw ang sikreto? Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat maigpit nilang ipinamanig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Kita mo sa Macedonia, no? Nagbigay sila sa Judea, sa church ng Judea. Kahit walang-wala na, no? Walang-wala na, nagbigay pa rin sila, no? Kasi ibang mga Kristiyano, 10% lang, 100, no? Sa 100, ilang 10%? 10. Sa 1,100 lang, no? Hindi maibigay. Doon lang kasi lumalaki ang 10% kapag, halimbawa, 1 million, no? Pag 1 million, ilang 10% yun? 100,000. Hindi na nila kaya yan maibigay sa Diyos. No, 100,000, bakit? Masakit na yan. Masakit na yan sa kanilang mga puso, masakit sa kanilang bulsa. No? Tingnan mo mga to, no? Tayo pa ay lumabas sa mundong ito, wala po tayong dalang pera, no? Yung mga magulang natin,
Hindi sila nakapag-download ng GCash. Walang download na GCash. Kaya wala tayong pera nung lumabas tayo sa mundong ito. Wala tayong maipagmalaki. Lahat ng biyaya, lahat ng meron tayo, lakas, buhay, properties, ano man yan, kayamanan, lahat yan, galing sa Diyos yan. Konektado lahat yan sa finished work ng Panginoong Jesucristo. No? Kung kailangan, sa ating paghinga lang, no, sa butas ng ilong nyo, kung bibigyan ng kwintador yan ng Panginoon, ang laki na ng babayaran mo, no? Yung ikapo mo lang, hindi mo pa maibigay sa Diyos, no? Grabe ka naman, kapatid, no? Ang sa Diyos talaga yan. Number 2, be faithful even in the smallest amount of money. No, be faithful daw. Kahit gaano kaliit ang iyong pera, no, be faithful pa rin. Mark chapter 12 verse 41. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog sa salapi. Maraming mayaman naghulog ng malalaking halaga, no? Kaya pala, no, sa under grace, no, hindi mo na kailangan pang, kung magbigay ka sa iyong 10% o ikapo, hindi mo na kailangan pa ibalot ng sobre yan, no? Kasi nakikita naman ng Panginoon, no? Maliwanag sa verse dito, no? Nakikita ng Panginoon ang ibinibigay mo. Pero while under the law, nakatago talaga yan, no? Under the law, nakatago talaga yung ikapo mo. Pero pagdating sa local church, no, nakatago man yan o hindi nakatago, no, nakikita yan ng Panginoon. Pero sa sinagoga lang yan. Sa sinagoga, kailangan mo talaga yung itago yung 10% mo. No? Yun po ay sa under the law. Pero sa under grace, no, kahit hindi mo na yan i-ano sa sobre, nakikita yan ng Diyos, no? Nakikita ng Diyos. Kasi hindi naman ang tao nakaka-appreciate yan. Ang Diyos nakaka-appreciate yan. Patuloy pa tayo po dito. Lumapit naman ang isang babaeng balo at nagulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera, no. Meron daw balo, no. Sa context na ito, 2 tao, no, mayaman at saka balo. Patuloy po tayo 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay nagulog ng higit sa kanilang lahat, no. Malaking katanungan sa kanyang mga disciple, no. Paano sila ba? Napaisip sila, bakit ang sinasabi ng Panginoon, yung balo ang nagulog ng malaking halaga, no? 2 denaryo lang, 2 kusing, no? Kung sa atin yun, like for example, 2 pesos lang, kung sa ating panahon siguro ngayon, no? 2 pesos lang. No, while yung mga mayayaman, 1,000, libo-libo ang kanilang ibinigay, no? Libo-libo ang kanilang binibigay. No, bakit kaya? No, bakit kaya? Patuloy po tayo. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ibig sabihin, yung mga mayayaman ay nagbigay, ay excess sa kanilang pera. No? Excess. No, marami pa silang natira. No? Mayroon pa sila mga bilyon-bilyon sa kanilang mga bangko, sa kanilang mga property na natira. No? Na natira. Patuloy po tayo. Ngunit ang ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha, ang buo niyang ikabubuhay. Ang ibig sabihin, walang-wala na ang balo, no? Ibinigay niya lahat ang kanyang ikabubuhay, no? Wala nang natira. Ang ibig sabihin, ang kinikwenta ng Diyos ay hindi yung binigay mo, kundi kung ano ang natira sa iyo. Yun ang kinikwenta ng Diyos. Kung ano ang kung meron pa bang natira, yun ang kinikwenta ng Diyos, no? Kasi sa religion, ang kinikwenta nila, yung malaki ang magbigay, no? Kung maliit yung magbigay, hindi nila kinikwenta yun. Yung mga malaki ang nagbibigay. Mayroon talaga ganyang religion, no? Mayroon silang mga pinapaboran ng mga tao, no? Kung ikaw maliit nang magbigay, doon ka muna sa likod. Pero kung ikaw ay malaking magbigay, dito ka. Mayroong mga special treatment. Pero iba sa Panginoon, no? Hindi siya nagbabase kung gaano kalaki ang iyong binibigay. Kung hindi, kung ano ang natira sa iyo. Doon bumabase ang Diyos, no? Maliwanag po yan, kapatid, no? Kung ano ang natira sa iyo, doon ang nagbabase ang Diyos, no? Maliwanag po yan sa tinuturo ng Biblia. Basis of the reward, no? Number 2, the faithfulness of your work. 1A, the faithful even in the most of difficult situation. Be faithful even the smallest amount of your money. Number 3, be faithful even in the point of death, no? Kailangan mo pa rin maging faithful kahit ikaw ay nasa gitna ng kamatayan, no? Ibinig sa huling hininga, no? Kailangan mo pa rin
Hindi mo ipagkalulo ang iyong pananampalataya, no? Hindi mo ipagkakalulo ang iyong faith, no? Ang iyong pananalig sa Diyos. Hindi mo bibitawan yun. Mayroong verse, Revelation chapter 2, verse 10 say in IB, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. No? Mayroon palang crown of life, oh. Kung hindi mo ipagkalulo ang iyong pananampalataya, meron ka palang reward, no? Crown of life. Ulitan ko lang, recap, basis of rewards. 2, the faithfulness of your work. No? 1, be faithful even in the most difficult situation. 2, the faithful even in the smallest amount of your money. C, be faithful even in the point of death. Last, no, all in all, aralan lang tayo. First, the basis of rewards. 1, the motives of your heart, no, kung ano ang motibo ng iyong puso. Ito ang basihan ng Diyos sa Bema Judgment. 2, the faithfulness of your work, no. Yun ang basihan ng Diyos, no. Sa pagdating sa Bema Judgment, meron talagang basihan ang Diyos. Merong standard ang Diyos. Hindi po tayo gagawa ng standard. Meron pong standard ang Diyos, no. Katulad din ng salvation. Meron ni standard ang Diyos. Hindi po tayo gagawa ng sarili nating salvation. Katulad ng ginagawa ng iba, no. Sa kanila, pahirapan ang maligtas, no. Kailangan mo pang kailangan mo pang gumawa, kailangan mo pang magsimba, linggo-linggo para maligtas, kailangan mo pang mag-pray and fasting para maligtas, kailangan mo pang mag-ikapo palagi para maligtas, no? Marami silang dagdag, kailangan mo pang magbautismo para maligtas, kailangan mo manatiling kailangan mong manatiling tapat para maligtas yun. Marami silang mga dahilan, no? Pero ano lang ang sabi ng Diyos, no? Pananampalataya lang. Tiwala sa Panginoong Jesucristo. Sa kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo, sa krus, no? Yun lang ang requirements, no? By grace of God, by through faith alone, in Christ alone. No? Wala pong dagdag. Sa kaligtasan po, pagdating sa Biblia, tinuturo ni Apostol Pablo, wala pong dagdag yun. At walang kukunin at walang idadagdag, no? Kundi kung hindi, pananampalataya lang, by faith alone, in Christ alone. Ano ba ang nag-uudyok sa atin kung bakit tayo ay nandito? Kung bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos? Kung bakit tayo ay nanatiling matapat sa ating paglilingkod? Kung bakit tayo nanatiling ang ating pagmamahal sa Diyos? No? Ano ba ang nag-uudyok? No? Ang nag-uudyok ay ang biyaya ng Diyos. No? Ang biyaya ng Diyos. No? Merong verse. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Inabi, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. No, ito ay turo ni Apostol Pablo, no, nung siya pa ay nabubuhay pa. Ano daw ang nag-uudyok sa kanya? No, sa lahat ng mga disciples, siya ang pinaka work harder. No, ano ang nag-uudyok? Ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, yung the moment na na-receive natin ang Panginoong Jesucristo, the moment na tayo ay na-born again, no? Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagbibigay, no? Kaya tayo nagtuturo, kaya tayo nagpe-preaching ngayon. Yung lahat, konektado yung lahat sa biyaya ng Diyos, no? Kasi ang grace is greater than all, no? Grace is greater than all. Kasi ang grace, ang sukdulang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayo ngayon. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod, walang iba po tayong pundasyon. Kung hindi Jesus Christ lang. No, Jesus Christ ang ating pundasyon, no. Dito na lang at dahil mataas-taas na, no. Ang big idea po dito, all by His grace for His glory, no. Pagdating sa Bema Judgment, lahat pong tumanggap ng libreng kaligtasan, no, tayo ay kasama sa Bema Judgment, kapatid. Mapahudyo ka man o mapahentil, kasama po tayo sa Bema Judgment, no. Huwag po tayong matakot sa ginagawa ng religion, no, na ginagawa nila, panakot yan, no. Magbasa po tayo ng Bible. Magbasa po tayo ng Bible, kapatid, no. Hanggang dito na lang at salamat, no. At sa next topic natin, ang itatakil ko naman ay yung The Great White Throne Judgment, no. The Great White Throne Judgment. At kapatid, thank you sa local church. Salamat sa nandito, sa nanatili nakinig, at sa social media, no.
Minsan, nabubulol tayo. Minsan, mayroong Taglish, Bisaya. No? Okay lang yun. No? Salamat sa mga nakakaintindi. No? Tayo po ay manalangin. At kapatid, ito po ay divine appointment ng Diyos. No? Ariin mong iyo ang panalangin ito. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. No? Panginoon, salamat po, Panginoong Hesus. Narinig ko po ang mabuting balita na mayroon pong libreng kaligtasan, Panginoon, sa iyong finished work. Ako po ay makasalanan, Panginoon. Lumalapit po ako sa inyo. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak, Lord. Lord, humingi po ako ng tawad sa inyo, Panginoon. At salamat po at ako'y pinatawad mo na. At ako'y niligtas mo na forever. At ako'y sinulat mo na sa iyong aklat ng buhay bago mo pa likhain ang mundo. At salamat sa aming banal na Espiritu at aming great mentor. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin sa Ama. Ama, salamat po sa linggong ito. Ikaw po ay nandito at kasama po namin ang iyong banal na Espiritu ang nag-guide sa amin. At thank you po sa mga tao sa social media at dito sa local church na patuloy na nakikinig at na nag-aaral. Panginoon, tinataas ko po sa iyong sukdulang biyaya na sila ay lumago sa bagong natagpuang pananampalataya. Lahat po sila, Panginoon, akin silang itinataas. At salamat po sa aming Panginoong Hesukristo sa nagsakripisyo lahat, sa libreng kaligtasan, at sa forever na kapatawaran sa aming kasalanan, at sa aming pagpapala automatic, at sa aming kagalingan sa aming mga sakit, sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, kami ay magaling na. Lord, thank you sa iyong unlimited na pagmamahal, sa iyong unlimited na protection, at salamat sa aming butihing great mentor, ang banal na Espiritu. Thank you po sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Happy Sunday po, and stay blessed. Patay.